Si Mang Elias at ang kanyang mahiwagang tungkod. Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng malalaking puno at mataas na bundok, nakatira si Mang Elias, isang matandang kilala sa kanyang kabutihan at karunungan. Araw-araw siyang naglalakad sa kabundukan gamit ang kanyang lumang tungkod, na ayon sa mga bata sa baryo, ay mahiwaga raw. Bakit po mahiwaga ang tungkod niyo, Mang Elias? Tanong ni Lito, isang batang mahilig mag-usisa. Ngumiti si Mang Elias at sinabing, hindi dahil sa tungkod ang hiwaga, kundi sa puso ng gumagamit nito. Ngunit isang araw, may nangyaring kakaiba. Habang naglalakad si Mang Elias sa gubat, biglang dumilim ang paligid kahit katanghali ang tapat. Bumagsak ang malalaking patak ng ulan, at umihip ang malakas na hangin. Nagtago ang mga hayop sa likod ng mga puno, at nagkulong ang mga ibon sa kanilang mga pugad. Ibinaba ni Mang Elias ang kanyang tungkod sa lupa at marahang binigkas, kapayapaan sa paligid, katahimikan ay ibalik. Biglang kumalma ang hangin, at tumigil ang ulan. Nagsilabasan ang mga paro-paro mula sa mga dahon, at bumalik ang liwanag ng araw. Napatingin si Lito, na palihim palang sumusunod kay Mang Elias, at hindi makapaniwala sa nakita. Mang Elias, totoo po pala, mahiwaga ang tungkod ninyo, sigaw niya. Ngumiti ang matanda, hindi, Lito, ang tungkod ay isang kasangkapan lamang. Ang totoong hiwaga ay nasa hangaring tumulong at magdala ng kabutihan. Simula noon, hindi na lamang basta isang tungkod ang tingin ni Lito sa hawak ni Mang Elias. Ito ay naging simbolo ng pag-asa at kabutihan para sa lahat ng taga-baryo. Ang aral ng kwento. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang tunay na mahika ay nagmumula sa kabutihan, pagmamahal, at hangaring tumulong sa kapwa. Hindi nakasalalay sa mga bagay na hawak natin ang kapangyarihan, kundi sa kabutihan ng ating puso. Kapag ginagamit natin ang ating kakayahan upang magdala ng kapayapaan at kabutihan, doon nagkakaroon ng tunay na pagbabago.